Nag-announce na si Sara Duterte na tatakbo daw siya bilang presidente sa 2028 elections. At sa totoo lang, ayoko na nga gumawa ng commentary tungkol dito. Pero marami sa ating mga viewers ang gusto makarinig ng opinion ko tungkol sa issue na to. Kaya pag-uusapan na rin natin. So unang-una, bakit ba siya tatakbo? Para sa akin, tingin ko talaga tatakbo siya dahil gusto niya magkaroon ng immunity from suit. Dahil pag presidente ka, hindi ka pwede mademanda at walang pwedeng kasong masampa laban sa'yo. Ang pwede lang gawin ay impeachment pag presidente ka. Pero importante kasi yung pagtatakbo niya ngayon at pag-a-announce niya kasi nga meron siyang current impeachment complaint na nasa Kongreso ngayon. At ito ay isang senyales din para sa mga kongresista na parang subukan nyo kasi malaking pagkakataon na baka manalo siya. At pag ganun, mukhang lumalabas ay may parang banta na siya sa mga kongresista na parang babawian niya lang yung mga yan pag sinubukan nila siyang pag sinubukan lang pirmahan yung kanyang impeachment. Para sa ganun, hindi umabot ng 1/3 na signatories yung kanyang impeachment. So may mga ganong mga usapan. Now, I don't know if this is true or not or whether it's really the reason. Kasi for all we know, marami iba't ibang rason kung ba't ito ginagawa. But it's a very likely reason that it's a power play. Kasi nga, pag pinakita niya na, bala kong tumakbo, tapos timing niya is sabay doon sa mga impeachment complaints na fina-file laban sa kanya. So ngayon, may mga ibang kongresista dyan, baka magdalawang isip. Sabihin lang, nga, no? Tatakbo to, mataas ang approval rating for some reason at solid yung base niya. Kaya paano kung manalo siya, tapos pumirma ako. Tapos nakalagay ako sa kanyang listahan ng mga tao na gagantihan niya. Pero yun yung nakakaabala dito sa sinabi ko ngayon, no? Na kung meron ngang listahan siya sa mga tao na gagantihan niya, kung yun ba ang rason kung bakit siya tatakbo? Para makuha niya ulit yung kapangyarihan? Hindi lang makuha yung kapangyarihan, maibalik yung kapangyarihan sa mga Duterte, tapos maghihiganti siya sa lahat ng kanyang mga kalaban na Duterte, ng mga kritiko ng Duterte. At anong klaseng higanti yung pinagsasabi natin dito? Ano yan? Papatay siya ng tao? Papatayin niya yung mga kumalaban sa kanya, mga kritiko sa kanya? Yung mga hindi sang-ayon sa kanyang mga opinion at ginagawa? Yun ba gagawin niya? O kaya papakulong niya? Gagawa ng mga kaso na fake na kaso para lang maipakulong? O kaya extrajudicially na lang gagawin? So, yun yung nakikita kong mga rason kung bakit siya gusto talagang tumakbo. At siguro yung isa pang nakakatakot dito ay gusto pa niya kasing mukhang hindi pa siya tapos at hindi rin niya alam kung ano ba ang ibang buhay outside of the world of politics. Kasi nalalahanin mo, since nung pinanganak siya, buong buhay niya, ang trato sa kanya ay parang isang prinsesa dahil yung tatay niya, nung time na yun ay mayor ng Davao. So, to si Sara Duterte has never seen another life outside of where she is. Where lahat ng mga tauhan ni Duterte ay takot sa kanya. Takot kasi sila kay Duterte. Kaya may pagka-spoiled si Sara Duterte dahil dito. Nasanay siya na lahat ng tao takot sa kanya dahil takot lahat sa tatay niya. Dahil kung kinalaban mo ang tatay niya at ang pamilya Duterte, papatayin ka. Kung di ka papatay, di papakulong ka. O babantaan ang buhay mo. I mean, pwede nilang gawin yon. So yun ang nakasanayan niya. At hindi niya siguro alam ang buhay outside of that. Kaya gusto niya tuloy-tuloy, kaya gagawin niya to. Ngayon, ano tingin ko sa kanyang pagtatakbo? Alam mo, it's a free country. Everyone is entitled to do what they want. At yun ang maganda sa isang demokrasya. Lahat tayo ay pwedeng mag-file ng ating candidacy for any position in government. Kaya para sa akin, wala akong problema sa kanyang pagtatakbo. At kung gusto niya tumakbo, tumakbo siya. At kung manalo siya, so be it. Tulad nung sinabi ko naman, kahit naman nung kay Duterte, yung tatay niya yung tumakbo. If he wins, the people want to vote for him, so be it. That is the will of the people. I have no problem with that. I have a problem not with the votes, but with what these people do pag nanalo sila. Kasi kadalasan, ang problema din sa mga politiko na tulad ng mga Duterte, ay pag nanalo sila, tingin nila para silang binigyan ng free pass para gawin ang lahat ng gusto nila at kahit na anong gusto nila. At walang pwedeng kumwestiyon sa kanila dahil nakuha daw nila ang boto ng mga tao. Kaya pwede nila gawin ang kahit na anong gusto nila. Kahit abusado sila, kahit mamamatay tao sila, kahit magnakaw sila. Walang pwedeng mag-criticize sa kanila dahil meron daw ganyang karaming tao bumoto sa kanila. Yun ang rason na palaging ginagamit.
Hindi po yan ang tamang rason at hindi yan ang tamang pag-iisip. Ang siguro nakakaabala sa akin ay hindi lang yung kung bakit siya tatakbo. Kasi medyo worrying talaga yung pag tinignan mo, na tatakbo siya dahil gusto niya maghiganti sa kanyang mga kalaban at mga kritiko. Ang mas nakakaalala sa akin ay yung mga supporters niya na parang inuudyok pa siya. At parang tuwan-tuwa na parang sila pa mismo nagsabi, sige, patayin mo ang mga kalaban mo. Sige, humaghiganti tayo sa lahat ng mga kritiko ng mga Duterte. Patayin lahat sila. Yun yung nakakatakot sa akin at nakakalungkot na nakikita ko ang ating mga kababayan na ganyan mag-isip at magsalita at tingin nila okay lang na pumatay ng tao. Pag ikaw kinalaban mo Duterte, patayin ka dapat, ipakulong ka dapat kahit walang kaso. Dahil nag-criticize ka sa mga Duterte, kailangan patayin ka at pakulong ka, kaya dapat tumakbo si Sara Duterte para sa ganun, maggumanti siya sa lahat ng mga kritiko. Hindi po yan ang isang demokratikong liderato. Yan po ay isang authoritarian. At yun yung nakakatakot dito sa mga taong gano'n dahil sila pa mismo ang nagtutulak kay Sara Duterte na gawin itong mga extrajudicial actions laban sa mga kapwa Pilipino na hindi lang sumang-ayon sa mga gusto niya. Na naging kritiko lang sa kanyang mga pagiging abusado. Sa mga issues niya, yung mga corruption na ginawa niya. Alam po nyo, nakakaawa yun sa akin na nakikita ko talaga yung mga kababayan natin na mga supporters si Duterte na ganyan mag-isip. Okay lang na suportahan mo siya kung gusto mo . Ang nakakatakot talaga yun yung mga baluktot na yung pag-iisip. Hindi nga nag-iisip ng tama . Kadalasan pa nga yung mga iba dito, mga Kristiyano o mga Katoliko. Tapos ganyan sila mag-isip, ganyan sila magsalita. Alam mo, tingin ko kadalasan naman itong mga taong ganito, hindi nila alam kung ano yung kanilang state of mind. Kulang sila sa self-awareness, kumbaga. Hindi nila na-realize kung ano na yung sinasabi nila at kung yung sinasabi nila ay hindi na tama. Yung pag-iisip nila ay hindi na nasa tama. At pag matuloy nga ito, maraming namatay, nakikita ko yung mga iba dito, parang sila pa yung natutuwa, na-excite pa sila na mag-uumpisa na ulit ang patayan sa Pilipinas. Alam po nyo, hindi po tama yung pagpatay ng tao kahit sino ka man. Mali din yung pagiging abusado. Mali din yung pagiging korap at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi lang yun. Idagdag mo pa na talagang wala namang accomplishments itong si Sara Duterte. Kaya lang naman siya iboboto ng mga supporters niya dahil last name niya ay Duterte. Yun lang yun. Hindi naman dahil may abilidad to. O may kakayahan. O kaya may tamang pinaninindigan. O kaya may tunay na plano para sa ating bansa. Wala. At idagdag mo pa dito na talagang lumalabas pro-China itong mga Duterte . Pero bakit ba sila pro-China? Nakikinabang ba sila? Alam po nyo, nung panahon po nung tatay niya, talagang nalungkot ako para sa ating bansa nung dumami yung mga dayuhan dito na galing sa mainland China, dumami yung mga criminal dito at bastos sa ating mga kababayan. Ginawa tayong mga second-class citizens sa ating bansa. Tapos hindi lang yun, pumayag pa si Duterte nung time na yun na magpa-dock ng isang military navy ship sa Davao. Tapos nagpa-land din ng isang military plane sa Davao. Tapos hindi man lang in-inform ang ating AFP. So parang lumalabas talaga kakampi niya China. Inamin naman niya na gusto niya maging province of China. Inamin niya yun. At mismo si Sara Duterte nga, alalahanin natin, ay nag-greet ng mga mga mahalagang kaarawan ng China in Mandarin. Hindi na nga nila tinatago na mas maka-China sila kaysa mas maka-Pilipinas . Hindi na nga nila tinatago yun . Yun yung nakakatakot dito. Alam ng ating mga ibang kababayan na talagang mas pabor sila sa China kumpara sa Pilipinas at kumpara sa mga Pilipino. Pero gusto pa nilang iboto yun? Ang isang traidor na mas lalong pinapaboran ng China kumpara sa Pilipinas sa laban sa West Philippine Sea at sa mga iba't ibang bagay. Doon ako nalulungkot talaga at naaawa para sa ating bansa. Pero kung tingin ko mananalo siya, ibang usapan yon. Oo, mataas rating siya ngayon. Pero sa akin,
Like I said, lahat tayo may karapatan tumakbo. At kung sino yung mahalal, di siya ang magiging presidente ng Pilipinas. Kung tingin ko mananalo siya, tingin ko hindi. Dahil mas malakas ang tiwala ko sa ating mga kababayan. Dahil naniniwala ako na mas matalino naman yung ating mga kababayan kesa dun lang sa pagiging panatiko. Tingin ko naman nakikita ng mga kababayan natin ang pinagkaiba ng isang taong mabuti sa isang taong masama at madilim. 'Di ba? Yun lang yun. Kaya para sa akin, well, good luck sa Pilipinas. Pero, I do wish her the best. Kung talagang tatakbo siya at tingin niya kaya niyang manalo, then go for it. And sa akin, manalo matalo. That's her right. And tingin ko talaga, ako lang mismo, hindi ko siya iboboto. Hindi ko siya talaga susuportahan dahil po ayoko po ng mga ganitong klaseng tao. Ito na nga po yung nangyari sa atin sa bansa natin ngayon eh. Yung mga abusadong mga makapangyarihan tulad niya. Abusado talaga. Hindi lang abusado. Okay, corrupt. Tapos nagbabanta na pumatay ng tao. Yun na lang iniisip ng mga to. Yan ang Duterte trademark eh. Pagpatay ng tao. Malala eh. So yun lang guys. Kayo, nasingin nyo. Gusto ba nyo si Sara manalo? Agree ba kayo sa mga rason na binigay ko kung ba't siya tatakbo? O tingin nyo may iba pang rason? Sulat nyo lahat yan dito sa comment section sa ibaba. At sana talaga magpagdasalan na lang natin ng Diyos. At tignan natin kung anong kinabukasan ng ating bansa. Kasi po itong 2028, either lalala ang korupsyon, lalala ang mga extrajudicial killings, lalala ang pagwasak ng ating demokrasya, o kaya aabot tayo sa isang bagong Pilipinas, totoong bagong Pilipinas, na makakakita ka ng mga tunay na pagbabago na makikinabang ang ating mga kababayan at ang ating mga kababayan na nahihirapan na sa buhay. Depende yan sa atin lahat, sa inyong lahat. Kung sino binoto nyo, doon mo makikita kung saan tayo pupunta. Again, pag si Sara manalo, ang nakikita ko talagang Pilipinas ay isang Pilipinas na madilim at masama. At makikita natin isang Pilipinas na puno ng paghihigante, puno ng kamatayan, puno ng korupsyon. Pero nakatago lahat yan, syempre. Maraming propaganda yan. Tapos babalik ang China, babalik ang mga pogos, babalik ang lahat ng mga kriminal dito sa ating bansa. O kaya abot nga tayo doon sa punto na natuto na tayo, mawawala o mababawasan yung korupsyon, makakakuha na ng tunay na serbisyo ang ating mga mamamayan. At hindi lang yon, makikita mo yung mga infrastruktura sa ating lugar, sa mga iba't ibang lugar, ay magagawa na. Gaganda ang ekonomiya natin. Gaganda ang kalagayan ng ating mga kababayan at gaganda ang kalagayan ng Pilipinas. Nasa inyo po yan kung anong Pilipinas ang gusto nyong makamit natin sa ating sa susunod na 2028. Yun lang po. Anyway, salamat sa inyo lahat.